Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Pinoy Crew TV. So ngayon, hindi update sa ICC or sa the Netherlands ang ating pag-uusapan. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol kay President BBM, Bongbong Marcos. At ating kukuha ng reaction at magbabasa din tayo ng mga comments. Ito ay yung tungkol sa interview ni Anthony Taberna kay President Bongbong Marcos about doon sa willing daw siyang makipagkaibigan sa mga Duterte. Willing daw siyang magkaroon ng reconciliation. So ito yung balita. Ang balita ay basahin muna natin para hindi tayo maging fake news. Ayon sa GMA Newsline, sabi niya dito na President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. on Monday disclosed that he is open to reconciling with the Dutertes. Oh my goodness! Kung willing ka, bakit dumating yan sa utak mo na kayo ay nag-away-away at ipina-impeach mo pa? Pagkatapos ng impeachment ay pinakidnap mo pa, pinadala sa ICC ang matandang Duterte na 80 years old na. Nako, pagkatapos ng election, dahil natalo ka, dahil iilan lang ang nakapasok, hindi naging 12-0, so ano na, gusto ka nang makipag-reconciliation. Pero guys, on the other hand, ako ay nalulungkot din kay President BBM kasi parang naiisip ko po na hindi naman talaga siguro niya yung may evil mind, 'di ba? Ako, sa palagay ko, palagay lang to, kuro-kuro, para sa akin, parang kinasangkapan lang siya para maghiganti or akyatin ang ambisyon ng mga nakapaligid sa kanya. Kasi tingnan mo naman, si Pangulong BBM ay hindi nakapagtapos ng university. At yung nakapaligid sa kanya ay abogado, yung asawa niya, yun yung tinuturo ni Madam Aimee Marcos at ni Toby Tiangco. At ang pangalawa, si Martin Romualdez. At yung kanyang nasa paligid, tingnan mo naman, si Gibo, si Anyo, si Guevara, sino pa ba? Si Bersamin. Mga educated, mga lawyers sila. Pero siya, siguro para sa akin, finifeed lang sa kanya na ito gawin mo, pirmahin mo yung ganun. So parang kawawa din siya. On the other hand, kahit pa ganun, dapat tumayo din siya. Tinanaw din niya ng utang na loob kung sino ang nagdala sa kanya sa Malacanang. Kasi ngayon napatunayan, kasi sinasabi niya na kaya nanalo si VP Sara is because of him. Na ang totoo na nanalo siya is because of the Dutertes. So, nung matapos ang eleksyon, nakita niya, nalaman niya kung sino ang mga panalo. Lahat ng Duterte ay panalo sa kanilang baluarte. At yung kanyang mga senador, kahit ay mga new fight pa, at least nasa top 20 din, maliban doon sa iba. At hindi nga natin alam, baka dinaya. So kung magkaroon ng manual counting, kasi kami, nung bumoto kami, yung lumalabas sa tawag nito, yung lumalabas na resibo, yung binoto namin, PDP, Laban, straight, at saka si Madam Aimee, at syempre si Unasan. Kasi isa sa inendorso ni Tatay Digong, at isa din doon sa inendorso ni VP Sara. So, yun, kung ika-count siya, manual counting, baka lumusot yung iba. Kasi si Jimmy Bundok ay nasa pang 17 yata, at saka si Philip Salvador, at saka yung iba, hindi natin alam kasi marami talaga ang nag-vote straight na mga supporters at may mga supporters din naman na bumoto din sa kakamping at sa mga yellow-tae, ganon. So, ayon sa interview ni Attorney Taberna, he said that he is open to reconciling with the Dutertes. So, para sa mga DDS, sabi nila willing daw sila, pero maraming kondisyon. So in an interview with the broadcaster Anthony Taberna, Marcos was asked if he still wants to reconcile with the Duterte family. Siyempre, ang tanong, ang mga Duterte
gusto ba nilang makapag-reconcile? Sabi niya dito, yung sagot niya, oo, ako ayoko ng gulo. Gusto ko magkasundo sa lahat ng tao. Ayaw mo ng gulo, ikaw gumawa ng gulo eh. Mas maganda. Marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway, kailangan ko kaibigan, Marcos said. Tama nga, kasi noon ang kaaway nyo ay Pink Lawan na galing sa Yellow Tards. Ngayon, nung inaway mo si VP Sara kasi nakipag-alyansa ka sa Pink at sa Yellow, naging kaaway mo ang Duterte. Now, ngayon, bali tatlo na, so nag-iisa ka na lang. Kaya gusto mong makipag-alyansa. Okay? Marcos said he wants stability in the governance. I'm always open to any approach na halika, magtulungan tayo kahit di tayo magkasundo sa pulisya. How can you be in peace? Paano kayo magtutulungan? How can you help each other kung hindi kayo magkakasundo? Kasi yung pulisya mo is girahin ng China, tapos yung pulisya naman ng Duterte is to be friend with China. Ang tawag nito, kaibigan ng lahat, walang kaaway. Hindi tayo magkasundo, gawin mo yung trabaho, pero huwag na tayong nanggugulo. Huwag na natin tanggalin natin yung gulo. Ang gulo-gulo niya. Sabi niya, sino ba nag-umpisa ng gulo? Sabi mo, ayaw mo ng impeachment. Na-impeach sa Congress. Sabi mo, hindi ka makikipagtulungan sa ICC. Pero, hindi nga umabot ng 24 hours, na ipadala mo na agad, nakidnap mo na agad papuntang The Hague si former President Duterte na ngayon ay isa ng mayor, elected mayor. Marcos and Vice President Sara Duterte were running mates in election 2022. Tapos na ang storya na ito. They were running. I was a unit team too. At alam nyo ba na ang channel na ito, na Pinoy Crew TV, ay ginawa ko po ito para sana sa kanilang dalawa. Makikita nyo sa previous videos ko, I made video about them na ang ganda-ganda naman kasi dati pag lumalabas siya papunta ibang bansa, si VP Sara ang tinatalaga bilang presidente, kapalit, o ano nangyari? Wala. Nag-away-away sila, so nahiya ako, ilang buwan ba yun or taon na hindi ako gumawa kasi nga hindi ko matanggap na wala na sila kasi nga kami Marcos din kami, pero syempre naman hindi ka naman bobo na talagang dyan ka lang, alam mo naman timbangin kung alin ang tama at alin hindi tama. So yun ang aking filosofiya, yun ang aking paninindigan. O ito, natakot yata siya. In January 2024, the Duterte Patriarch, former President Rodrigo Duterte, called Marcos bangag. Meaning, high on drugs. True naman. Kasi sabi nga, before pa sila tumakbo, yun na sinasabi ni Tatay Digong. Kaya lang, matigas ang ulo namin, hindi kami nakinig. As well as someone who wants to be a dictator just like his late father, President Ferdinand Marcos Jr. Alam nyo, yung general na nawawala, ang testigo laban kay Dilima ay hindi na siya makita. Yun. Kasi para ka na ring batas militar, para ka na ring martial law kasi maraming nawawala. Tapos basta-basta mo na lang pinapadukot, yun. Dahil meron kang Toretto. Davao City Mayor Sebastian Duterte also said Marcos should step down from his post because he lacks vision for the country. So, yun yung mga bagay na nasasaktan si BBM dahil tinawag siyang bangag, tinawag siyang weak. So, ayun. Tingnan natin ang opinion ng mga tao, ng ating mga kababayan. So, sabi dito ni Rain Claire, makapal daw ang mukha ni BBM. Ito pa. If BBM is truly sincere in his words, he should start by bringing back PRD and withdrawing support for the VP's impeachment. Only then will the Dutertes and their supporters trust his statements as his actions often contradict his promises. Oo nga, sinabi niya walang baril. Lalaki ng mga baril, ang haba pa. Sinabi niya hindi may kapagtulungan. Tawag ito, parang one-stop shop law. Yun. Tapos sinasabi niya, walang impeachment, na-impeach nga, yun. Ito sabi, ano ka, sinuswerte? After what you have done to Tatay D? No way! Traitor! Yun ang sabi. Maraming galit. Ito, sabi pa dito, too late for your apologies. Damage is done. Galit. Ito, wow, the audacity. There's no turning back, sir. You'll face the wrath of the Filipino people. This term would be your redemption term, but you betrayed the
trust entrusted to you, never again. Tama nga, para sa akin, ito sana yung pagkakataon na mapatunayan nila na sila ay mabubuting tao. Kasi nga, pinangalanan sila ng dictator, pero ano ang nangyari? Ganon, mga walang hiya talaga, mga traitor, manggagamit. O, ito, isa pa. Bring home PRD, bring back all the gold reserve you just sold 350 tons of gold in Hong Kong. The freeze account in USA and all other countries. The Marcos or Yamashita o Talianos gold. If it's real plus interest, Maharlika funds, flood control funds, PhilHealth funds, PDIC 2025 budget, etc. Lahat ng meron ka, then quit, resign, wish ko lang naman. Yun ang kanilang opinion tungkol sa kanyang sinasabi na gusto niyang makipag-reconcile sa mga Duterte. Basta para sa akin, number 1, pauwiin mo muna si PRRD, okay tayo dyan. Number 2, wag mo na ituloy yung impeachment na yan, okay tayo dyan. Number 3, yung budget, ayusin mo. Yung sa PhilHealth, ayusin mo. At saka yung sa mga tawag nito sa education, ayusin mo. 5 lang, okay na tayo dyan. Yun lang po. Kayo, ano ang reaction nyo? Payag ba kayo na makipag-reconcile si Marcos, si President BBM to the Dutertes? Nasa sa inyo ang sagot. Bye-bye!